Hallelujah, praise God. Always praise our Lord Jesus Christ because our Lord is the same God from yesterday, now, and forever. Dumaraan man tayo sa mga pagsubok, mga kapatid, alam niyo ba na i-share ko sa inyo na ako talaga is nasa difficult situation talaga ako ng finances kasi for being a single mom, hindi madali. Kasi ang inaasahan ko na pang araw-araw namin is yung Shekinah Devash store na nagmula sa ating Panginoong Jesus. At yung online ACJ Barus Devash reality page na galing din sa ating Panginoong Jesus. Diyan lang ako umasa sa dalawang yan. Kaya nakita ko ang pagkilos ng ating Panginoon kung gaano siya ka-faithful because our God is a true, a promise keeper. Kahit na delay man yan, hindi ibig sabihin na delay ay hindi na ibibigay nating Panginoong Jesus. Lalo na sa mga righteous, palagi may kasagutan yan. At kung yun ang will ng ating Panginoong Jesus, ay ibibigay ng ating Panginoon. At alam naman ng ating Panginoon na mga kabuti para sa atin, ibibigay yung sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit minsan hindi ko iniwan ng ating Panginoon. Noon, ngayon na magpakailaman, hindi ko siya iniwan. Kahit na Katoliko pa ako noon, nandoon na talaga yung faith ko, naniniwala ako sa Kanya. 'Di ba? Sabi ko nga sa past video passage ko na sumasamba lang ako noon sa mga Diyos na kung saan ay mali pala. So nabuksan ang aking isipan sa deception na iyon. Biruin mo yun mga kapatid. Kaya ikaw, kapatid, buksan mo ang iyong isipan. Gumising ka sa katotohanan, gumising ka mga sumasamba ng mga Diyos-Diyosan ay under deception. So ako, nakawala na ako sa under deception ni Satanas kasi hindi na ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. I worship through the Spirit and truth. Okay? Sa spirits ko, sinasamba ang ating Panginoong Kristo because of the Holy Spirit. So, mga kapatid, dumako na tayo sa pinaka-message na galing sa ating Panginoong Jesus, ang Sodom at Gomorrah. Ito ay nasa Genesis chapter 18. Umpisahan natin dito sa verse 18. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Verse 20. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomorrah dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. So, mga kapatid, nagsabi ang ating Panginoon kay Abraham na maraming dumadaing ng mga tao dahil sa sobrang kasamaan na ng lugar na ito ng Sodom at Gomorrah. So, next. Kaya pupunta ako roon para malaman ito kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. 22. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom. Pero nagpaiwan ng Panginoon at si Abraham. Ang sabi nating Panginoon, pupunta daw siya para manmanan o bisitahin ang lugar na ito kung totoo nga bang sobrang sama na ng lugar ng Sodom at Gomorrah. Pinadala niya o sinabihan niya yung dalawang anghel na pumunta ng Sodom at Gomorrah upang magmanman doon. Sa atin ngayon, sa mundong ito, kahit naman hindi pa end times, lalo na ngayong end times, ay nandiyan lang palagi ang ating Panginoong Jesus. Hindi man bumababa ang ating Panginoong Jesus dito para magmanman, subalit sa kalangitan, kitang-kita tayo ng ating Panginoong Jesus. Alam niya lahat ng mga nangyayari. Kung nagiging masama na ba ang mundo, kung ano mga ginagawa ng mga tao, kung may pagbabago ba ang mga tao, kung ang mga tao ba ay sumusunod sa Kanya. So, di ba? Ang ating Panginoon ay merong malaking CCTV, katulad ng sinabi ko doon sa huling passage ko. Kitang-kita lahat ng ating Panginoong Jesus. So, yun ang sabi nating Panginoong Jesus. 23. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? 24. Kung mayroon po kayong 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? 25. Hindi po kapani-paniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po masamang pare-pareho ang pakikitungo ninyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo. Hindi po ba dapat gawin ninyo kung ano ang tama? 26. Sumagot ang Panginoon, kung may nakita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod
alang-alang sa kanila. Hallelujah. So, itong si Abraham, nagtanong sa ating Panginoon, kung meron nga daw natitira na 50 matuwid, itutuloy pa rin ba na ating Panginoon ang pagwasak sa lungsod na iyon? So, mga kapatid, ang sagot ng ating Panginoon kay Abraham ay hindi niya nga raw ito lilipulin, alang-alang daw sa taong matuwid. Hindi niya lilipulin ang buong lungsod. Hallelujah. Nakita nyo, mga kapatid, kung gaano kabuti ang ating Panginoon para sa mga totoong lingkod niya. Nandoon yung pagsabi ni Abraham sa ating Panginoon na hindi daw kapani-paniwala na lilipulin niya yung mga matutuwid na tao kasama ng mga makasalanan. Kasi nga naman, ang ating Panginoon ay ganoon. Hinihiwalay niya yung mga matutuwid sa mga masasama upang hindi madamay itong mga matutuwid sa paglipol ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Jesus. So, dito sa verse 27 hanggang verse 31, naging makulit ito si Abraham. Tanong siya ng tanong sa ating Panginoon. Kung ano yung tinanong niya doon sa, kung meron daw ba, di ba, 50 matuwid doon sa lungsod, kung lilipulin daw natin Panginoon. Nasagot ng ating Panginoon, hindi niya lilipulin. Daw, yung 50 matuwid, na kung saan ay alang-alang doon, hindi niya lilipulin yung buong lungsod na iyon. So, dito, naging makulit si Abraham, paulit-ulit siya, binabawasan niya lang yung bilang ng 50 sa katanungan niya para sa ating Panginoong Jesus. So, jump tayo sa verse 32. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid, sumagot ang Panginoon. Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10 matuwid. Hallelujah, hallelujah. So, napakamahabagin talaga nating Panginoon para sa mga taong matuwid. Hindi niya idadamay ang mga matuwid na kasama ng mga makasalanan na lilipulin ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, dumako na tayo sa chapter 19 verse 1. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo naman si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. So, yung dalawang lalaking kanina na binasa natin na umalis at naiwan ng ating Panginoon at si Abraham, yun yung dalawang anghel ng ating Panginoon na sinubo niya o pinadala niya sa Sodom at Gomorrah upang alamin nga kung totoo yung naririnig na ating Panginoon na sobrang ng kasamaan ng Sodom at Gomorrah. Pero sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. 3. Pero pinilit sila ni Lot. Kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Verse 4. Nang mamamahinga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom. At pinaligiran sila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mo, lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila dahil gusto namin silang sipingan. So, nakita nyo mga kapatid, ang Sodom na kung saan ay bumisita itong dalawang anghel. Hinahanap nila yung dalawang bisita ni Lot. Pumunta yung mga bata, pati mga bata, di ba? Nagkaroon na rin ng ganong mga pag-uugali na ang dapat, ang bata ay hindi nakakakita ng mga ganoong bagay. Sa panahon natin ngayon, inilalayo natin yung mga bata sa mga bagay na maaari nilang gayahin o maitanim sa kanilang mga isipan. Kasi sa generation natin ngayon, ang mga bata, madali silang makagaya o makamemorize ng isang bagay at ng mga gawain. Nang akala nila, yung mga nakikita nila ay tama para sa paningin nila. Kaya mahirap sa mga bata na walang gumagabay, lalo na pag halimbawang nanonood sila ng mga news, ng mga hindi magaganda sa TV na pinanonood at lalong-lalo na sa mga social media, sa cellphone, kung walang gabay ng mga magulang, ay madaling matetempt ang mga bata at mailalagay nila yun sa kanilang isipan na yung mga pinanonood pala nila ay hindi tama. Kaya mahalaga, mga kapatid, na kung ikaw man ay isang parent, mahalaga na subaybayan mong palagi ang iyong anak dahil hindi maganda ngayon ang mga nangyayari sa mundong ito. Dapat nandoon yung focus mo sa mga anak mo. Dapat ngayon pa lang pinapakilala mo na ang iyong mga anak sa ating Panginoong Jesus
para kung halimbawang dumating man yung araw o makakita man sila ng hindi ka nais-nais, agad nila yung nai-escape dahil itinuro mo na sa kanila na huwag nilang paniniwalaan, huwag nilang tutularan, huwag nilang papanoorin kapag may mga bagay na gano'n na nakikita. Naintindihan ba, mga kapatid? So, ayun. So, hindi nagkamali ang ating Panginoon sa kanyang narinig na sobra na nga ang kasamaan ng mga taga-Sodom at pati na rin ang Gomora. Si Lot pala ay pamangkin ito ni Abraham. Kaya nagiging makulit si Abraham sa ating Panginoon Jesus na patuloy siyang nagtatanong na kung meron po bang ganitong bilang, ay lilipulin po ba ninyo? Kasi nga, si Lot ay nakatira sa Sodom. Gusto niyang mailigtas ang kanyang pamangkin dahil nandoon dito sa Sodom. Okay? So, mga kapatid, ito yung tinatawag ng LGBTQ. Kasi, di ba dumating ang mga bata at mga matatandang lalaki. So, ang bisita ni Lot ay dalawang anghel na lalaki. So, gusto nga raw nilang sipingan or tabihan itong mga bisita ni Lot. So, dito na pumapasok yung kasalanan ng LGBTQ.